ang kagandahan ng iyong kalooban. Maganda at sexy ang ipapakilala namin sa iyo. Kamukha siya ni Marimar, ang sabi ng ina ni Martin sa kanya. She was referring to a female character in a telenovela, kung naalala niyo pa. Kaya excited ito sa balita. In a few months, this future wife arrived. But she didn't look anything like Marimar, and she weighed 300 pounds. Nung tanungin naman si Martin kung napangasawa nga niya ito, sinabi niya, yes, maganda pa lang kanyang kalooban, kaya baliwala sa akin ang kanyang itsura. Inutusan ni Yahweh si Samuel na pumunta kay Jesse sa Bethlehem dahil napili na ni Yahweh ang haring ipapalit kay Saul. Nang makita ni Samuel si Eliab, yung panganay na lalaki ni Jesse, inisip niya, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Maaring panlabas na anyo ang naging standard ni Samuel dahil nga ang haring si Saul ang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. 7 anak na lalaki ni Jesse ang nagrampa, pero walang napili sa kanila. Pero yung bunsong anak niya na si David, isang pastol ng mga tupa, ang hinirang. Si David ay makisig na binatilyo, malusog, at maganda ang mga mata. May kasabihang, don't judge a book by its cover. Dahil madalas tayong manghusga sa halaga ng isang tao by outward appearance. We look at beautiful celebrities, models, influencers, and we use them as our value standards. God is not like man, who is weak in judgment. Mahalaga sa Kanya ang kalooban at ang kagandahan nito. So, live up to God's expectations and measure yourself and others using His standards. Huwag mong ubusin yung time and energy and money mo because you want to lift up your own standards among others. So let's pray. Lord, thank you for showing me the right way to look at people and to consider what's in their heart instead. In Jesus' name, Amen. Humingi tayo ng paumanhin sa isang tao na hinusgahan natin dahil sa kanilang panlabas na anyo. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. 1 Samuel 16 verse 7. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. God bless you all.